At syempre nga, dahil nga pumasok na ngayon New Year at January na nga ngayon, ramdam pa rin nga natin na pag-usapan natin kanina na malamig pa rin yung panahon ngayon. So malalaman natin kung meron ba tong kinalaman sa tinatawag nating climate change. Kaya ngayong umaga makakasama natin ang Commissioner ng Climate Change Commission at si Senator Herson Alvarez, ang ating suki dito sa Good Morning Boss. Good morning po sa inyo, Senator. Good morning. Ito ang pinakamalaking suliranin ng daigdig. Katulad ng mga nakaraang taon, ang suliranin ng daigdig ay yung nuclear war. Pag nagkagera, Russia at saka Amerika, at nagpasabugan sila, sabugan mo ng daigdig. Itong climate change, hindi problema ng Pilipinas, problema ng buong daigdig. Sapagkat pag nagpatuloy ito, sinasabi nung Intergovernmental Panel for Climate Change na siyang nagtamo ng Nobel. Ibig sabihin, yung kanilang sinasabi, tinatanggap ng buong daigdig na siyang katotohanan. Abay, mamamatay yung daigdig. Pagkat iinit ng panahon. Ang init na raw ng panahon doon sa kanilang mga models 1.3 degrees. Huwag mong mamatayin yung 1.3 degrees. Pagkat ang sabi nila, pag umabot ng 2 degrees centigrade, iinit ng dagat, dahan-dahan mamamatay yung mga isda. Saan pa kaming mga Ilocano kukuha ng isda? Kung walang isda, walang pagkain ng aming utak, magiging bobo kami, di ba? At maraming tao rin, parang mga Hapon, umaasa sa isda. Kaya napakaselan itong climate change. Kaya kinakailangan talagang magkaroon ng pagkakaisa. Sa kabutihang palad, 19 na taong meeting ng meeting ang buong daigdig. All 194 countries. Dito sa nakaraang meeting sa Warsaw, nabuo yung Kyoto Protocol na pinagkasunduang, ang tawag doon Common but Differentiated Responsibility. Tayo magbabawas ng karbon ayon sa ating kakayahan. Maliit, mayamang bansa, ganyan. O di ngayon, binubuo na yung formula kung paano. At 2 taon na lamang dahil ang susunod na meeting sa Lima, Peru, sa 2014. Pagkatapos sa Paris, ipoproklama na yung buong kasunduan. Magkakaroon ng global deal. Kailan po yung sa Paris, sir? 215 yun. Pagkatapos ng 5, gagawin yung ma-formula. O itong Amerika, puputol ka ng ganito. China, ganito puputulin mo. Pilipinas, meron ka rin puputulin. At Pilipinas, huwag ka na magpaputok na rabinte doon. Yun, sir, ang gusto kong itanong dahil nga, di ba, kakapasok lang ng bagong taon at alam naman natin ang Pilipino ay mahilig magpaputok talaga. Kumbaga, gusto nila paputok ng paputok. Kaya, at anong nangyayari, kumbaga, pag after ng New Year countdown natin, hanggang mga 2 a.m., paglabas natin ng ating bahay talaga, napaka-usok talaga at napakadumi pa ng kalat na naiiwan itong mga paputok na ito, sir. Yung usok na yan, lason. Pagkat nung ako yung secretary, yung 202, no? Binigyan ko ng aral yan. Yung palang kapal ng carbon, lason, mga nitrous oxide, sapagkat yung nakikita natin, yung mga sparklers, yung metal yan Lason sa katawan ng tao, lason sa kalikasan. Tumataas ng 2,000%. Tuwing nagkakaroon tayo ng kasiyahan para mga batang nagpapaputok. Yearly po yan, sir. Tumataas ang carbon ng 2,000%. Biro mo, ang ibinubuga ng carbon, mga 2 tonelada. Maliit lang tayo, hindi katulad ng Amerika, 20 tonelada sila. 2 hanggang 3 tonelada tayo bawat isang tao Kasi wala naman tayong mga dambuhalang mga makina, no? Hanggang kotse-kotse. Ngayon, i-multiply mo yan, 2 tonelada. Ang dami nang ibinubuga natin kung bagong taon. Ang kasunduan ngayon, sa buong daigdig, magbawas. Samantalang tayo, sisikat tayo dahil tayo nagdadagdag ng 2 tonelada, hindi lamang sa sinasaktan natin yung kabataan natin, marami nagkakasakit, yung nakakalanghap ng PM10, yung manipis na usok na nanggagaling din sa mga paputok na yan. Nagkakaroon sakit na puso yun Nagkakaroon ng polusyon yung baga nila. Yung iba pa nga, nagkakaroon daw ng cancer. Daw ka ako sapagkat hindi pa nabubuo yung ebidensya niya. Ngunit, carcinogenic, yung mga metal na pumuputok na yan, yung mga pulburang sumasabog na yan. Bakit ang kasunduan ng buong daigdig bawasan yan? At doon ang direksyon ng pagkakaunawaan. Tayo yung pinaka-vulnerable country sa climate change. We are the third, we're not more than the 6th, pero third most vulnerable. Dahil pag nagkaroon ng baha, pulo-pulo tayo maliliit na islang ganyan. Madali tayo matabunan ng tubig. Pagkaroon ng tagtuyot, madali sa Tugigaraw, nagkaroon ng tagtuyot. Patay lahat ng mga mais, patay lahat ng mga palay. Kaya munti kaming gutumin doon sa buong Cagayan Valley. Dahil agricultural tayo. Pag nagkaroon tagtuyot, yung irigasyon natin natutuyo rin, kulang tayo ng tubig. Nasa atin lahat
ang dagok ng climate change. Yes, sir. Ngunit nasa atin din naman, yung pagwawalang bahala, na nagsasaya pa tayo pag nagdadagdag tayo sa pinsala ng climate change. Paputok ng paputok ko. Sir, nabanggit niyo po no, na yung Pilipinas nga considered na third siya as most vulnerable sa buong mundo pagdating sa usapin ng effects ng climate change. At napag-usapan niyo rin, sir, na maraming mga policies na kasunduan, international agreements para nga mabawasan itong mga carbon emissions. At alam naman natin siguro, Sandro, no, na Pilipinas yung isa sa mga magbe-benefit dyan bilang isang vulnerable country nga. Pero sir, how do we assure na these developed countries, yung malaking emissions talaga ng carbon, nasusunod po talaga sila doon sa mga global deals na tinatawag natin? Well, nasusunod naman, katulad ng China nung araw. Sabi ng China, hindi ako magpuputol yan sapagkat nag-industrialize kami, nagtatayo kami ng 100 megawatt planta na ang panggatong fossil fuel, coal, na pag sinunugo para maging kuryente, yung katakot-takot. Every month. Tapos yung parang agreement in principle na babawasan nila, hindi na sila nagtatayo every month. Ang ginawa nila, pinaspasan nila ang pagtatayo ng wind, hangin, at saka solar. Sila ngayon ang sa buong daigdig, #1 producer ng solar panels. At lahat ng mga bansang yan, katulad ng Amerika, nagpupumilit na yung kanilang kotse, kukunti na lang gagamitin gasolina. Naglagay sila reglamento na hindi ka pwede magpalabas ng kotse kung hindi ang isang litro galon, tatakbo ng 48 miles. Ibig sabihin, kukunti na lang gasolina, kukunti bubuga. Tapos binubuo nila yung kanilang mga windmills doon sa Wyoming, Nebraska, Idaho, doon sa malalakas ang hangin. Ang problema lang, hindi nila ma-deliver sa Michigan, malayo. Pero baka ilipat lang yung mga planta nila ng industriya doon. Lahat tumahanap ng paraan para maibaba. Sapagkat ang sinasabi ng science, at yung mga bansang yan, matatalino, may mga scientists silang katakot-takot, lalo na Inglaterra, Alemanya, Francia. Pag hindi natin nasugpo itong pag-init ng panahon dahil sa pagtapon ng karbon, yung kasing karbon, kakapal yan. Makapal na ngayon, siguro. Yung araw, 10 billion tons. Ngayon 2/3 of a trillion ton ng kapal. Pagdapo ng sikat ng araw na ganyan, hindi na makalpas. Kaya Napipigil o red ba, no? Di naging pugon tayo. Alam nila yan, alam ng mga bansang malalaki. At hindi rin sila makaliligtas dyan. Nakaliligtas sila sa konting baha. Mas tayong nababaha. Pero pag-init ng pag-init yan, tatamaan sila. Kaya sila ay gustong sugpuin ito. At yung science natin na hinahawakan ng kung tawagin Intergovernmental Panel for Climate Change na pinamumuno ng isang Indian, si Rajendra Pachauri. Magaling na tao yun. Tinatawag nila Einstein ng environment ngayon na nagtamo ng Nobel. Sabi ni Pachauri, pag umabot tayo sa 2 degrees, yun ang hanggahan. Dahan-dahang mamamatay ang buhay sa daigdig. Ngunit, sabi naman itong isang British, si Nicholas Stern, kanya, ang masama rito, yung 2 degrees na yan, tinatamo na ng ibang lugar. Sa Sahara, mainit na. Umaabot ng 3. O mayroong mga lugar na inaabot pa ng 4. Kaya panganib na tayo Sa loob ng 100 taon, kailangan sa 50 taon, kalahati ng carbon nakadeposito sa daigdig, ang bawasan na ng tao para humuma na yung mga bagyo at yung pag-init ng panahon. Pagkatapos sila ng 100 taon, 50. O di may liligtas natin ang mundo. Hindi na tayo maaring sa paggamit ng systematically, although gradually, ng tinatawag na alternative fuel. Hindi gumagamit ng fossil. Hindi katulad ng ginagamit ng mga planta ng kuryente natin ditong carbon at saka crude oil. Lahat ng hinuhukay sa ilalim ng lupa. Pag sinunog mo para gumawa ka ng kuryente, gasolina, diesel, ayan ang nagbibigay sa atin ng panganib. Kasi sinusunog nga po, kumbaga talagang nakaka-apekto talaga sa ating environment. Ayun, At saka, tayo naman, bukod sa sinusunog natin yan, nagsusunog po tayo ng rabinta doon, nagsasayahan tayo para tayo mga batang. At tapos, napuputol ng mga kamay ng mga anak natin. Kasi na delikado pa nga po, sir. So, Senator, siguro huling mensahe na lang po para sa ating mga manonood ngayong umaga para rin po mas maging aware tayo sa lahat ng mga panganib na dala nga po ng
climate change at paano nga natin maiiwasan ang ganitong mga pangyayari? Alam mo, tinuturo na rin sa paaralan. Marami sa ating mga kabataan nakakaunawa niyan. Maraming kung tawagin mga aktivista sa climate change. Ngunit kulang pa rin Hindi pa natin nahuhuli yung puso ng bayan. Na ito pala ay lason, ito'y panganib, ito'y nakamamatay. Hindi lamang sa atin, kundi sa buong sangkatauhan. Siguro, kayo na may kasalanan yan. Kung dito sa media, puro pinalalabas ninyo, rabintador na masaya, mga luces na kagandahan. Meron pa mga kumpanyang nagpapaputok ng maraming luces, pero yung kumpanyang yan, magre-recycle tayo ng handbag. Kanya. Mali. Hindi pumapasok yung talagang mensahe na itong paputok na ito, kamatayan. Hindi, it's not fun. This is not where you draw the fun. Pero meron yatang isang group rito. Tila yung Ayala, no? Hindi sila nagpaputok. Ang ginawa nila, puro ilaw. Ilaw na ganyan ang pinakuha nila. At sa China man, na dito, itong invento ng paputok, itong mahilig sa paputok, pinagbawal na nila yan. Pinagbawal na, Actually, may mga areas din po naman sa ating bansa katulad nga po ng Davao City na naiwasan na nga at pinagbawal na nga yung paputok. Ginawa nila instead yung Torotot na lang po. At I hear, di ba, na na-beat pa nila yung world record ng Japan. Nakuha nila. Japan, yeah. Nakikita naman natin na ang dami pang ibang alternative ways para mag-celebrate. At kung gusto natin mag-ingay dahil swerte nga to, hindi naman natin kailangan mag-resort sa mga bagay na nakakasira sa ating daigdig. At syempre, pwede pa tayong ma-injure dito. Tama. Kailangan unawain natin yung malaking dilubyo, itong climate change. Yes. At yung mga ginagawa nating maliit na nakakasakit at nakakatawa. Para tayo, we're like a child people O bakit si Duterte inahinto niya? Disiplina lang talaga, sir. Sabi nga ni Pahe, yung Secretary ng Environment Natural Resources natin, dahil siyang nagmamanman ng Clean Air Act. Masama itong sobra-sobra na. Kailangan sigurong reglahin na yan. Reglahin natin, tapos pigilin na natin. Pigilin na natin. Gisingin natin ang taong bayan. Kasi kung meron man tayo reglamento, pagkatapos yung taong bayan, gumagawa pa rin ng paputok dun sa kanyang likuran. Ismagil yung mga yan. Pag nagkaroon ng demand, mag-ismagil tayo kung saan sa bayan. Panganguwaltahan pa tayo ng ibang bayan gumagawa ng paputok. Ang daming smuggled. At saka hindi na maliliit na paputok, kundi mga malalaking paputok. Dito nagsisimula Maling utak, maling disposisyon, maling pananaw. Kaya kayo nga sa media, malaki ang tungkulin ninyo riyan. Sabihin niyo sa mga babayan natin, ano ba kayo, nagpapatiwala ba tayo? Ano ba tayo, gagawin yung kahihiyan tayo sa buong daigdig? Ito bawal, ang tinatawag nila itong pinakamalaking bahagi ng kasunduan. Itong high ambition, itong maging ambisyon ng lahat ng bansa na pigilin ang carbon dioxide, na bawasan ang carbon dioxide. Una, sa loob ng 20 taon. Pagkatapos doon, dahan-dahan, mawala ng carbon dioxide sa balat ng lupa. Gradual change lang talaga ang kailangan natin. Kumbaga, ang pagbabago talaga sa atin kailangan magsimula at gustuhin natin dahil nga alam natin na makakasama ito sa ating buhay, syempre, sa ating future at syempre sa ating buhay. Kaya nga umaasa tayo, Sandro, yung mga simpleng interviews na ganito, sana lubhang makatulong to para mas maintindihan natin na malaki yung role natin bilang mga individuals na yung human-induced activities natin nakaka-apekto siya para mag-trigger pa itong tinatawag natin climate change. Maraming salamat at syempre na-inform niyo na naman kami at ang ating mga manonood tungkol nga sa importansya ng climate change sa ating buhay. Yan po si Senator Hiherson Alvarez, ang Commissioner ng Climate Change. Alright, maraming salamat, sir.